to always stay in the middle because you are not part of the bigger conflict, she said. Alam mo yung sinasabi ni Sarah, no? Puro ano eh, puro pabor, no? Pabor lahat sa China. O, sabi niya, dito lang tayo, sa middle lang tayo sa gitna. Napaka-weak mo naman. You're a weak leader kung magkakaganon. Kasi ibig sabihin, magpapatianod ka lang, wala kang desisyon. Ganun yun eh. O, dito lang tayo sa gitna. Kung anong gagawin nila, kung anong gagawin dito, dito lang tayo, gitna lang tayo. Weak leader ka. Ang isang leader na matino, ang isang leader na malakas, hindi ganyan. Kailangan hindi kayong papagitna lang. Kailangan matuto kang magdesisyon. No? Mag-decide ka. Ano ba yung maganda para sa bansa mo? Kung mas maganda para sa bansa mo, ang dito ay maging kakampi ka ng Amerika, edi dito ka. Kung sa tingin mo naman, mas magaganda ang bansa mo kapag kakampi ka ng China, edi dyan ka. Anong ginawa ng tatay niya? My God! Oh, bilateral relations. Sa China lang kumampi. Sa China lang nakipag-BFF. Anong nangyari sa bansa natin? Lubog. Lubog ang Pilipinas. Baon ng Pilipinas. Lubog ang ekonomiya. Anong ginagawa ng Pangulo natin? Multilateral relationship. Multi, ibig sabihin, nakikipagrelasyon ang ating Pangulo sa iba-ibang mga bansa, iba-ibang mga like-minded countries na katulad ng mga Australia, Amerika, Canada, iba-ibang mga bansa, mga nasa West, nasa Asia, iba-ibang mga bansa. Yun ang dapat, hindi yung bilateral lang. China lang talaga ang kinakausap nyo. China lang talaga ang partner ni Duterte. Huwag ganon. Kasi sa mundong ito, no, digital age na tayo eh. Ang mundo natin, ang pinaka maganda ngayon ay collaboration. You have to collab with other, no? With other countries. Multi na ngayon, multilateral. Hindi na pwede yung bilateral ngayon. Hindi na pwedeng isang bansa lang ang kinakausap mo pagdating sa West Philippine Sea. Kailangan kausapin mo lahat. At isa ang Amerika sa kinakausap ng ating Pangulo tungkol sa West Philippine Sea. Kita mo ngayon, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito na halos lahat ng bansa kinokonggi na ang ginagawa ng China. Halos lahat ng bansa ngayon sa buong mundo ay kumakampi sa Pilipinas at nakikilala ang ating Pangulong BBM dahil sa kanyang tapang sa paninindigan patungkol sa West Philippine Sea. Yan ang nangyayari, di ba? Samantalang si Rodrigo Duterte, sunod-sunuran. Sunod-sunuran lang kay Xi Jinping. Walang tamang pag-iisip. Palibasa kasi ang kanyang utak ay naluto na ng fentanyl. Oh, siya mismo umamin na siya ay addict sa fentanyl. Nagme-Mary Jane ba? Oh. Kaya wala siyang tamang desisyon. Yung desisyon niya na ipamigay ang West Philippine Sea dahil papel lang daw ang arbitral ruling, itapon daw sa basurahan. Yan ay isang maling-maling desisyon. Desisyon ng isang addict sa fentanyl. Walang magandang pag-iisip. Walang magandang reasoning. Hindi siya nakakapag-isip ng tama kasi addict sa fentanyl at saka sa Mary Jane. O, di ba? Walang tamang desisyon kasi bangag. Oh, kita mo nga, kaya nga puro EJK tayo, daming namatay, 30,000 eh. Kasi nga bangag ang Pangulo noon. 6 na taon na may Pangulo tayong bangag. Na-realize niyo ba 'yon? Biruin mo 6 na taon nagkaroon tayo ng Pangulo na bangag. My God. Kaya naman pala nagkawindang-windang ang Pilipinas. Pag alis niya, nag-iwan ng 13 trillion. Bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Napakataas ang presyo ng bigas. 75 to 100 pesos. My God! Pero ngayon, magkano ang bigas? 20 pesos. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakagaling ng Pangulo natin, Bongbong Marcos. No? Kaya mag-isip-isip kayo. No, mga Duterte, isip-isip kayo. Research kayo. O no, tingnan nyo. Pag ipagkumpara nyo yung administrasyon ng inyong Pangulong Duterte at ang administrasyon ngayon ng Pangulong BBM.
Sa panahon ni PBBM ngayon, may 20 pesos sa bigas. Kay Duterte, 75, 100 pesos pataas. Ngayon sa panahon ni PBBM, magkano ang mga diesel, magkano ang mga gasolina? Ang baba! Oh, may 46, 47, 48. Ngayon medyo tumaas pero hanggang 56 lang. Sa panahon ni Duterte, umabot almost 100. Di ba? Oh, ano pa? Sa panahon ni PBBM ngayon, ang daming tulong ng gobyerno. Sa panahon ni Duterte, kita mo, kailangan ng ayuda ng taong bayan, pero walang ayuda. Isa ako doon, zero. Wala ako tatanggap na ayuda, kahit isa. At tinanong ko yung mga kasamahan namin, pati yung mga iba kong mga kaibigan, wala din daw silang natanggap kahit isa, zero. Kasi pinipili lang ang binibigyan ng ayuda. Yan ang panahon ni Duterte. Ano pa? Sa panahon ni Duterte, patay dito, patay doon, patay dito, patay doon, patay dito, patay doon. Ngayon, sa panahon ni PBBM, may makita ka man na merong mga may krimen, pero kaunting-kaunti lang. Talagang significantly nag-decrease ang krimen sa ating bansa. Sa panahon din ni Duterte, namamayagpag ang mga pogo, namamayagpag ang mga krimen, high crimes, mga torture, mga kidnapping, iba-iba. Ngayon, sa panahon ni PBBM, wala ng pogo, totally ban. Sa panahon ni Duterte, namamayagpag ang mga Chinese, nagkakaroon ng birth certificate, nagkakaroon ng mga passport, pero ngayon sa panahon ni PBBM, pinapa-deport na sila na illegal aliens. 'Di ba? So, doon, i-weigh ninyo, tingnan ninyo yung pagkakaiba. Tingnan ninyo kung ano yung nangyari sa panahon ni Duterte at ngayon sa panahon ni PBBM. Yun ang magandang pag-aanalisa. Hindi yung sasabihin nyo lang na maganda ang sa panahon ni Duterte, pero hindi nyo naman ina-analyze kung bakit maganda ang sinasabi nyo. So kung ating ikukumpara the Duterte administration and PBBM administration, nakikita ang malaking kaibahan. Sa panahon din ni Duterte, nangako siya, build, 119. Ang kanyang na-deliver, 12 only. Ngayon, sa panahon ni PBBM, grabe siya nga ang tinaguriang the father of railways, PBBM, no? The father of railways, Bongbong Marcos. Biruin mo merong Metro Manila sa merong mga MRT, no? Mga MRT, LRT, napakarami. May PNR, meron pa sa sa Mindanao na ongoing na ginagawa. Napakarami. At napakarami pang mga tulay na ginagawa. At napakarami pang mga proyekto. And also the father of specialized specialty hospitals. 'Di ba? Ngayon, sa panahon ngayon, kasi sa panahon ng tatay niya, during Marcos regime, hanggang sa panahon ni Pinoy, no? Hanggang sa panahon ni Duterte, wala nang nagawa ng mga ng mga specialty hospitals Wala na Puro Marcos lang ang gumawa. Ngayon naman sa panahon ni PBBM, gano'n na naman ang ginagawa ng Pangulo natin. Philippine Cancer Center, nagpapagawa sa iba-ibang mga region ng mga specialty hospitals, another heart center, another kidney center, another specialty hospital sa iba-ibang mga region ng bansa. Tapos ilan napakarami ng mga bukas centers na binuksan sa ating bansa, sa mga regionals, no? Yan po, tatak Marcos, tatak BBM. Hindi nagawa ni Duterte yan. Ano pa? Massive infrastructure, massive building of a house, no? Housing para sa ating mga kababayan. Hindi po nagawa yan ni Duterte. Ano ang nagawa ni Duterte? Laway! Puro laway, pagyayabang! Pagyayabang, build! Pero pagkatapos, paalis na siya, 12 lang ang natapos. My God, bobo talaga. Kaya naman pati yung kanyang mga supporters bobo din kasi naniwala na sila ay binudo lang pala, mga bobo. Yun, 'di ba? Kapag naniniwala ka kaagad at hindi ka nagve-verify, bobo ka. 'Di ba? Mga panatiko, mga bobo na mga DDS. Yan. Ano pa? So the Vice President further questioned that the Philippines will do the missile launchers and who does it intend to use those missiles against? Ay, bobo talaga! Ang bobo talaga ni Sara. May pangarap pa siya maging presidente. May pangarap pa siya noon maging DND secretary pero bobo siya. Hindi niya alam. Saan daw gagamitan yung missile? My God! Hindi mo ba alam? Bakit ba ang mga halos lahat ng mga bansa gusto magkaroon ng mga missile?
Ah, bakit? Kasi yan ay deterrent. Pag nakitaan ng isang bansa ay malakas, ay ito, naku, maraming missile yan. Ako, hindi natin ito mabagsak, hindi natin ito masasakop. O, yun yun. O, deterrent. Pero kung ikaw ay isang bansa na wala, lalambot-lambot, ay, wala yan. Kahit isang missile, wala yan. Ay, ako, napakadali ito masakop. Yun yun. Ba't ba hindi alam ni Sara Duterte yan? Napakabobo, no? Napakabobo talaga ni Sara Duterte. Bugok talaga siya, no? The best sa kabobohan ng mga Duterte, no? So during the Duterte administration, her father broke away from being the United States ally and instead forged closer ties with China. So yun nga, gusto lang talaga maging province ng China, even going so far to malign the 2016 arbitral award that invalidated China's sweeping claims in the region. Ano, di ba yung tatay niya, ano lang daw yan, papel lang daw yan, walang makusin, basura, no? Yan yung sabi ng tatay niya. And then the Marcos administration, however, took a hard-line stance against China, bringing the arbitral award to the forefront of the conversation again, and filing numerous diplomatic protests against Beijing's action in the West Philippine Sea. It forged deeper relations with the U.S., allowing the expansion of Balikatan exercise and raising the possibility of purchasing the Typhoon missile system from Washington. So, ayan mga kaibigan, no? During the Marcos administration, ngayon lang bumabalik mga kaibigan. Ngayon lang nabalik yung kumbaga, yung ating matibay na paninindigan no, dito sa West Philippine Sea. Ngayon lang ulit nabalik, no? Mga kaibigan. Kasi sa panahon ng tatay niya, ay talagang pinabigay na yan at pinabayaan na talaga yan, no? Mga kaibigan. At isa dyan sa makakapag-witness ay si Delphine Lorenzana. Diba? Si Delphine Lorenzana po ay isa yan sa makakapag-witness kasi pinigilan po siya noon ni Duterte na mag-deploy ng mga ship dyan sa West Philippine Sea. Sabi daw po ni Duterte, wag na dyan, wag niyo nang bantayan yan. Doon lang kayo sa iba, no? Sa ibang paligid. No? Wag na lang dyan sa West Philippine Sea. Pinabayaan po ni Duterte literally ang West Philippine Sea. No? Kaya mga kaibigan, kung ano man ang sasabihin ngayong bago, no, nitong si Sara Duterte, na kesyo ganito, o dapat ipaglaban yung ganito, arbitral ruling, o mga kaibigan, yan po ay, ano na lang yan, pambubudol na lang yan. No? So, tingnan po natin itong isang video. Tingnan natin. Oh, di ba? Puro siya batikos-batikos eh. Puro batikos-batikos ang alam ng bugok. Eh. Mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa mga kapwa niya politiko, partikular na mga nasa pwesto na tinawag mas nagiging matapang na mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa mga kapwa niya politiko, partikular na mga nasa pwesto na tinawag niyang walang katapatan sa trabaho. Sa inilabas pong mensahe ng Vice Presidente, binanatan nito ang ilang tila butas ng gobyerno. Kabilang na dyan ang kawalan ng flood control master plan, maayos na healthcare system, police to population ratio, at mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig kaugnay sa banta ng seguridad. Ayon kay VP, hindi na lang tungkol sa kanyang seguridad ang naging issue, kundi bigyan pansin na rin ang seguridad ng buong bansa. Dagdag pa niya na dapat ay maging independent ang Pilipinas sa mga dayuhan tulad ng issue sa panghihimasok na International Criminal Court sa pangloob na suliranin ng bansa. Sa sipag at galingan niya ng mga Pilipino, dapat nangunguna ang Pilipinas sa karatig na bansa. Pero ito ay hindi damit dahil sa mga panlinlang na nakaupo sa pwesto o para lang makaupo sa pwesto. Tawag din naman sa kanyang personal na seguridad. Pinasalamatan ni VP Sara ang mga Muslim tribe mula Davao City dahil matapang itong pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong sa kaligtasan ng Duterte clan. Di ba? Oh.
So, mga kaibigan, si Sara Duterte ay talagang ano siya ang ginagawa niya ngayon ay pambubudol na lang, di ba? Pambubudol. Pambubudol lang, guys. Dahil nga, ito, wala na siyang wala na siyang magagawa kundi mambudol na lang, ano? Yan na lang talaga ang pwede niyang gawin para manalo sa darating na election sa 2028. Kasi talagang yun ang kanyang pangarap, mga kaibigan, no? Na maging presidente ng Pilipinas. Yan. Yan. Okay. Basahin lang natin to, no? US maintains Nemesis anti-ship missile system in the Philippines to enhance Southeast Asia security. Yan. Kasi mga kaibigan, kung wala po ito, ay napakabilis po ng pag-aangkin, no, ng China sa West Philippine Sea. At malamang, mga kaibigan, magtatayo na naman ulit sila ng another military bases dyan. Ang balak po ng China ay tayuan po ang halos lahat, no, ng mga gusto nilang tayuan dyan, no, sa South China Sea. Tatayuan po nila yan ng military bases kasi gusto po nilang maghari sa buong mundo. Gusto po ng China na sila po ang manguna, maghari sa buong mundo at gawing komunista ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Yan po talaga, mga kaibigan, ang gusto ng China. Kaya galit na galit po sila sa ginagawa ngayon ng Pilipinas na nakikipag-alyansa sa Amerika at pinapapasok dito yung missile system, no, ng Amerika. Ayaw po yan ng China. Dahil po, ito ay malaking banta yan sa kanila na hindi po nila magagawa ang kanilang tuluyang pagsakop sa buong South China Sea. Ito po, mga kaibigan, ang gusto talaga nila mga kaibigan ang gusto talaga nila na tatayuan nila ulit, no, ng mga military bases ang buong South China Sea. No? Hindi naman yung buo, kundi yung mga part dyan na very strategic na pwede nilang gawan, no? Kasi nagpatayo na po sila no? Unang-una, naglagay lang sila ng mga bamboo shots at sinasabi lang nila na ano lang ito, pahingahan lang ng mga mangingisda. Yun lang una, ha? Pangalawa, anong ginawa nila? Inunti-unti, tinambakan nila. Pagkatapos, naging artificial island. Pangatlo, anong nangyari nung nagkaroon na ng artificial island sa South China Sea? Napakalaki niyan. Yun na, nag-start na sila na itayo ang kanilang military bases. So ngayon, mga kaibigan, gusto nilang dagdagan yan, yung mga military bases na yan. Dahil ang China po, the communist China is a greedy nation. Wala po silang kabusugan at isa lang po ang gusto nila. Sakupin ang buong mundo. Kapag naitayo na naman nila dyan ang napakarami, no, another military bases nila, mga kaibigan, sasakupin nila ang buong mundo at kanilang i-indoctrinate ang buong mundo sa kanilang paniniwala sa pagiging komunista. Sasakupin nila ang buong mundo at tayo ay gagawing komunista. Yun po ang katotohanan. Kaya nga po, mga kaibigan, ang mga bansa na gusto ng demokrasya ay nagtutulong-tulong. Hindi niyo ba napapansin? Hindi niyo ba napapansin, guys? Yung mga bansa ng mga democratic country talaga, mga kaibigan, nagtutulong-tulong. Dito sa West Philippine Sea, kumakampi sa Pilipinas para hindi matuloy ang gusto ng China. Yan ang katotohanan. At yan ang katotohanan na hindi sinasabi sa inyo ng mga Duterte. Kung ano ang tunay na plano ng China.
Gusto po nilang sakupin ang buong South China Sea, ang West Philippine Sea, at magtayo ng mga another military bases, at gusto po nilang sakupin ang buong mundo at gawing komunista ang buong mundo. Para sila po ang maghahari sa buong mundo, maghahari-harian sila sa buong mundo, lahat ay kaya nilang gawin, sila ang pinaka-powerful at wala na pong makakapag-oppose sa China. Yan po ang number one na gustong gawin ng China. Kaya kung gusto nyo ng inyong demokrasya, kung gusto nyo na maging democratic country tayo, mga kaibigan, labanan natin ang ginagawang panunupil ng China. Kung gusto nyo na maging democratic country tayo, makakapunta kayo sa ibang mga bansa na democratic country din, makakagawa kayo ng kung anong gusto nyo gawin, makakapagpayaman kayo, mga kaibigan. Tutulan natin itong gusto ng China. Tutulan natin, mga kaibigan. At kumampi tayo, no? Gawin natin kakampi ang iba-ibang mga bansa na nagmamahal sa demokrasya. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Dahil yan po ang aim ng China na sakupin ang buong mundo, i-inject sa buong mundo ang pagiging communist, ang pagiging komunista, para sila po ang maghari, pinaka makapangyarihan sa buong mundo. Yan po ang katotohanan ng ayaw sabihin sa inyo ng mga Duterte. Dahil ang mga Duterte po ay nakalin din po sila sa pagiging komunista. Tingnan mo si Duterte, Rodrigo. Ang sabi ni Rodrigo, I'm a left and I will be forever left. Oh. Siya nga ang kauna-unang presidente na communist eh. Kauna-unang presidente na leftist. No? Kauna-unang presidente ng Pilipinas na leftist, komunista, socialist. Oh. Yan po mga kaibigan, no? Yan po. At hindi po yan matanggap ng mga DDS, ng mga bobo. No, 'di ba? So, according to information published by the Philippine News Agency on June 13, 2025, the U.S. Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, Nemesis, a coastal vehicle-mounted maritime strike platform, remains stationed in the Philippines and continues to be actively utilized by the Philippine Marine Corps for training. This continued deployment follows its operational use during the April 21, May 9, 2025 edition of Exercise Balikatan and signals sustained progress in Philippines coastal defense strategy under the Armed Forces of the Philippines modernization. Mga kaibigan, ayaw ng China to. Ayaw ng China na magkaroon tayo ng mga missile system. Ayaw ng China na nagmo-modernize tayo. Ayaw ng China na lumalakas ang Pilipinas. Bakit? Kasi kapag lumalakas ang Pilipinas sa defense, mahihirapan na sila na sakupin ang China, ang Pilipinas. At mahihirapan na din sila na sakupin yung iba-iba pang mga bansa. Bakit? Kasi kapag nag-modernize ang Pilipinas, mga kaibigan, to tandaan nyo mga guys, tandaan nyo to, kapag nag-modernize ang Pilipinas, makikita yan ng iba-ibang mga bansa, lalong-lalo na sa Southeast Asia. At yan na rin ang gagawin nila, mag-modernize na rin ng kanilang mga defense, no? Lalong-lalo na yung kanilang mga maritime defense. At pag nangyari yan, na halos lahat na ng mga bansa sa Southeast Asia ay nagpalakas ng depensa, maging defense natin sa karagatan, diyan na, mahihirapan na tuluyan ang China para angkinin ang buong West Philippine Sea at para angkinin ang buong mundo at gawing komunista ang buong mundo. So ano mangyayari, mga kaibigan? Mahirapan na sila. Kasi halos lahat na ng bansa may laban. So ayaw po ng China. Gusto niya yung mga bansa po sa Southeast Asia ay manatiling mga weak, mahihinang bansa. Ayaw ng China na magmo-modernize tayo ng ating AFP. Ayaw ng China na palakasin natin ang ating military bases. Ayaw ng China na magpalakas tayo ng ating mga kagamitang militar.
Yan po ang katotohanan na hindi sinasabi sa inyo ng mga DDS, ng mga Duterte. Yan ang katotohanan. Dahil sila po ay pro-China, pro-communist. At alam po nila, binenta na kasi nila yung bansa natin eh. Kapag tayo mga kaibigan ay naging province ng China, ang Davao City ay lalo silang uunlad kasi pauunlad rin sila ng China. Kasi sila nandiyan yung kanilang kakampi, no? So yan po ang mangyari, no? Pero tayo po ay alipin na. Wala na pong Pilipinas, wala na pong Pilipino. Alipin na po tayo. Magiging sunod-sunuran. At ang magiging main government po natin ay yung nasa Davao City. Yung mga Duterte. Kasi sila po yung mga tuta ng China. Yun po ang mangyayari. No? Okay. Ano pa? Okay. Yan. So ito pa mga kaibigan, no? AFP on report, US sent another Typhoon missile. The more, the merrier. Yan. Dapat talaga ay paramihin yan dito, no? Paramihin yan para magkaroon tayo ng deterrent, no, sa China para hindi tayo masakop at ang ating West Philippine Sea ay hindi nila basta-bastang sakupin. Manila, Philippines, the Armed Forces of the Philippines, AFP, has welcomed reports saying that another mid-range capability MRC Typhoon missile from the United States Indo-Pacific Command is already on its way to the country. According to AFP person Colonel Francel Margaret Padilla, this would help their personnel train more effectively. Anong sinasabi ng Pangulo natin nung tinanong sa kanya itong Typhoon missile? Galit ang China. Anong sabi ng Pangulo natin? Isa lang ang sagot ng Pangulo natin. Tanggalin nila yung kanilang mga military bases na nakaumang sa ating bansa. Tanggalin nila yung kanilang mga pambubuli, no? Huwag na silang mambuli sa Pilipinas, sa mga Coast Guard natin, sa Navy, sa mga mangingisda natin. Umalis sila dyan. Diyan, sa Baho de Masinloc, atin yan. Umalis sila dyan. At anytime, tatanggalin ko rin yung Typhoon missile. Yan po ang sagot ng Pangulo. Madali lang naman eh. Gusto niyong tanggalin ang Typhoon missile? Okay, umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan sa aming teritoryo. Dyan sa aming mga karagatan, umalis kayo dyan. Madali lang. At huwag na kayo mambuli. Pag ginawa nyo yan, tatanggalin ko anytime yung Typhoon missile. Yun ang sabi ng Pangulo natin. Kaya mga kaibigan, yung aksyon ng Pangulo natin na pagpaparamin man ang mga Typhoon missile na yan at pagmamodernize, mga kaibigan, ang aksyon ng Pangulo natin ay tama lang. Kita nyo ngayon ang China, hindi basta-basta makagalaw. Unlike sa panahon ni Pinoy, ni Duterte, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga artificial island, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga military bases sa karagatan. Diba? Dagat, inangkin, my God, kung sino pa yung hindi naniniwala sa Diyos, siya pang umangkin sa karagatan. Sino bang may-ari isang karagatan? Diba ang Diyos? Ang Diyos ang gumawa niyan. Pero kung sino pa yung erehes, kung sino pa yung komunista, mga walang Diyos, siya pa ang umangkin sa creation ng Panginoong Diyos. My God! Dapat nga, hindi sila umangkin ng karagatan kasi wala silang Diyos eh. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Diba? Kaya mga kaibigan, tama lang itong ginagawa ng Pangulo natin, no? Tama lang yan. Yan. So dati, silent si Sara sa pambubuli ng China at sa West Philippine Sea. Pero all of the sudden, nagsalita na at pabor pa sa China.
O, alam na natin. Alam na natin kung bakit siya nagsasalita ngayon at yung kanyang salita pabor sa China. Kasi dapat daw tanggalin na daw dapat yung mga Typhoon missile. Ano daw ba ginagawa ng Typhoon missile? 'Di ba? Minsan lang siya magsalita about the West Philippine Sea, about the issue of the arbitral ruling, pero nagsalita nga siya pabor naman sa China. Kasi kini-question niya, ano daw gagawin sa missile? 'Di ba? Alam na natin 'yan, Pagdating ng 2028, alam na natin 'yan kung sino ang nagpapatakbo sa kanya. 'Yan, 'di ba? 'Yan. So, Sara Duterte's strategy is shaming, blaming everyone, no? Pero hindi ang China. Yan. So, sabi po dito ng isang lawmaker, it seems that Vice President Sara Duterte's political strategy for the 2025 midterm election is to shame and blame everyone except China. Yan, according to lawmakers. House Deputy Majority Leader and La Union 1st District Representative Paula Ortega, the fifth on Monday, said Duterte has been engaging in mudslinging, but is ironically silent when it comes to issues involving China, like allegation of intrusion in the elections and illegal activities on Sandike. Yan. Sa panahon ito ng eleksyon, mga kaibigan, kung saan meron pong mga illegal na activities ang China sa Sandike. Sandike sa atin yan, Pero mga kaibigan, si Sara Duterte ay wala po siyang pakialam. Hindi man lang siya nagbigay ng komentaryo patungkol sa ginawa ng China. Wala siyang pakialam, no? Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in the campaign but to engage in political mudslinging with hit PBBM, President Bongbong Marcos, administration's allies, but China as her stone-etched template. Guys, alam naman natin kung bakit gano'n na lang ang pagkampi ni VP Sara Duterte sa China. Alam naman natin Sabi po ni Duterte sa isang yung isang yung statement niya sa SMNI, malaki daw ang kanilang ano ba yung word yung kanilang utang na loob, no? Na malaki daw ang kanilang utang na loob kay Xi Jinping. Yun ang pagkakasabi ni Duterte. Malaki ang utang na loob nila kay Xi Jinping, kanilang pamilya, at yung kanilang lugar, Davao City. Guys, Nanay Suling. Si Nanay Suling. Meron siyang building sa China. Eskwelahan. No, meron po siyang eskwela sa China. Pinagpagawa po si Nanay Suling. Tapos, yung nanay din ng Duterte, Nanay Suling, matagal po siya na naging teacher, professor